ko dahil feeling ko naiwan ko yung lungs ko sa Terminal 1. Kasama nyo na si Mama Ganda para sa programang Radyo Nobela. Ako pala yun. This is Nara and welcome to my vlog. Ano ko mga listeners na nagtatanong? Pwede na! Nasaan na daw ba si Mama Ganda? Abangan nyo sa Fast Talk with Tito Boy. Mama Ganda ba siya? Bakit hindi na ikaw ang naririnig? Maganda, namimiss na kita. Maganda, babalik ka pa po ba? Maganda, babalik ka sa barisko ng boses mo. Asa nakakalungkot kasi Mama Ganda? On-air, Mama Ganda na, Lucena. Kailang area Mama Ganda, on radyo. Bakit po wala ka? Hindi lang naman kayo ang nakakamiss sa akin. Namimiss ko rin yung sarili ko. Joke. I mean, namimiss ko rin yung pagiging Mama Ganda. Kasi ilang taon tayong nagkasama-sama, syempre hindi madaling kalimutan yun. Ako, namimiss ko rin talaga yung buhay ko sa radyo. At saka syempre, nakakataba ng puso kasi hinahanap ka ng tao. Ibig sabihin, yung programang minahal mo, minahal din talaga ng mga tao. Nakatuklas nun. Meron akong one time na na-receive na, Mama Ganda, pag ikaw yung nagsasalita, nagdadahan-dahan ako sa pagmamaneho. Kasi nakakapagpakalma ka magsalita. And may mga nakaka-appreciate ng payo na binibigay mo, na Mama Ganda, ang bata mo pa pala, pero kung magpayo ka, parang ang dami mo nang naranasan sa buhay. I love my job. Ayokong iwan tong trabaho na to. Thank you so much sa mga listeners na talagang minahal ako sa ginagawa ko. The reason why hindi na ako napapakinggan sa Radyo Nobela is because Nasa Mars na ako. Okay. So, alam ko naman na naka-move on na kayo. Hindi nyo na ako namimiss. At sanay na kayo na hindi nyo na ako napapakita. Na makaka-move on at makaka-move on na tao. Maka-move on na rin ako sa inyo. No. Kidding aside. Meron akong bagong adventure dito sa Texas, USA. Para sa mga nagtatanong, anong gagawin ko sa Amerika? Mag-audition po ako sa Hollywood. Nirequest po ako ni Angelina Jolie. Gusto daw niya ako makatrabaho. To tell you really, I am in a whole new adventure here in Texas, USA. At sana supportahan niyo pa rin po ako, katulad ng pagsuporta niyo sa akin sa radyo. So let me share with you what happened last Feb 4, 2024. And where are we? This to Natalie Montejar Effinger for your labor of love for this ministry, for the ministry, for your faithful commitment, and for exercising your gifts in service to our Lord Jesus Christ. So Feb 4 of 2024, we had a Sunday service. We had our grandma prayed for us. Dahil after lunch ng Sunday service, aalis na. We hit the road to Manila around 5 p.m. Until we made it to Kingsford Hotel para dun kami mag-check-in ng family ko. Nakakatawa kasi meron kaming dalang isang malaking kaldero. Tanong nila, ano pong laman? Adobo po. I love you. Hi, love. Are you happy? You're so cute. We're here. may dalang paper plate. yung lalagyan ng pagkain. Itago natin. Nap, si Ligay, may dalang paper cup. Ito kasi, nanap ko yung nilagay na yung pagkain. Tago natin. Ito po ang aming travel agency and transportation guide. So dito kami magsistay for the night para sa flight ko next morning. Mat kasi pa less than great ang dan.
So dito sa part na to, talagang gusto ko na talagang humiga. Kasi actually, bago pa kami dumating ng Lucena, nagpalawan pa kami. So mga pagod kaming lahat. Kaya dito sa point na to, parang hindi nyo na ako masyadong nakikita sa camera kasi gustong gusto ko na talagang humiga. And napapansin nyo, hindi ako yung nagka-camera, hindi ako nag-video, yung kapatid ko. Kasi paus na paus ako niyan, hindi ako masyadong nakakausap. And gladly we made it here. So makakapagpahinga kaming lahat ng maayos. Especially si Luke, kasi si Luke, kakagaling lang niya ng lagnat. Nung nagpalawan kami, nilagnat lang talaga siya, hindi niya na-enjoy. Yung sa amin ba? Sa kabila. Nalapad ko ng likod ko dito. Ang sarap. This is my view. And I'll see you in the morning. And good morning na agad. At may sumusundo na agad sa akin sa pintuan. Good morning. So windy. Mommy, you're gonna leave Mommy there. And at this point, we're going to buffet area. Iniwan ko si Luke kasi talagang kailangan pa niya ng tulog. And dito kami kakain. And unfortunately, masarap ang pagkain pero hindi ako masyadong nakakain kasi alam mo na, medyo anxious for my flight kaya ang appetite ay medyo nag-decrease. And right after breakfast, umakyat agad ako sa taas, nanood ako ng TV habang sila nagsuswimming. Hindi po talaga kaya ng energy ko kasi pagod na pagod pa ako. To save my energy for my flight. So this is the moment of truth. Kahit anong gawin mong hold back sa iyong luha, talagang iinit at Huling hakot ko is Huling pabuhat. Buti may gulong. Sasabihin mo kay Ace favor nga. Ace favor nga. Ay, hindi ko kasi nawawala. Uy! Baby, At syempre, ang pinakang mamimiss ko po sa lahat, ang aking pag-ibig, Buji Love Love. Sobrang, I was really crying so hard at that moment. Feeling ko ako yung nanay niya. Sabi din talaga yung iyak namin dito ni Lovelace kasi baby girl ko to eh, tsaka magka-roommate kami. Kahit magkaiba kami ng kama, sinisiksik ko siya sa kama niya. That's every morning. Syempre, sa gitna ng kalungkutan, kailangan may konting comedy tayo. May marami akong plano dito sa Pilipinas. Mabaguhin ko pa ang sistema. Para na tayo makapunta dito. Of course, love ko. So, sa picture na yan, umiiyak ako. And then, eto na, sumakay na kami ng eroplano. Medyo okay pa ang pakiramdam ko. Pero nung nararamdaman ko na nagva-vibrate yung sasakyan namin, ready to take off na kami, dun ko na naramdaman yung kabog ng dibdib ko. I was actually avoiding the window. Sabi ko kay Luke, I don't wanna watch it. Pero hindi ko rin napigilan. So, as soon as I saw the lights of Manila, gusto kong humagot. Gusto kong mag-iiyak na parang ako yung main character dun sa aeroplano. Pero syempre, eto na yun. Hindi na ako pwedeng pumara o sabihin sa piloto na, Mama, bababa po ako. Nagbago na po ang isip ko. Hindi ko po pala kaya. So, hindi pwedeng ganun. Kaya, I just cried quietly. And then, niyakap ako ni Luke. And sinabi niya, I am your protector now. Don't worry. So, lalo kong umiyak. And then, umiyak na lang ako hanggang sa nakatulog. Paggising ko, it's dinner time. Buti na lang talaga may leche flan sila. Favorite ko to eh. Nung nakita ko may leche flan sila, nawala yung lungkot ko. Totoo pala yun ano, may comfort food ang tao. Buti na lang laki ng serving nila dito. So, pa-layover kami ng Singapore. And this is the funny part of our travel. Nag-layover kami sa Singapore. Siyempre, after a few hours of travel, ang una mong hahanapin pag nag-land ka sa airport is CR. So, nag-freshen up kami, naghilamos, naghugas ng dapat hugasan, nagpalit ng dapat palitan, and then we looked around. We checked our flight details. If I can remember, we arrived at 12 midnight. Our next flight is 2:30 a.m. So, kailangan muna namin maghanap ng spot kung saan kami pwedeng magpahinga. And then, we found a launching area kung
kung saan nandun din yung ibang foreigners. Doon sila natutulog sa sofa, yung iba nasa sa na. So we did the same. We took a nap and then we woke up 2 a.m. And oh no, nagising lahat ng dapat magising sa buong pagkatao namin. We are at Terminal 1. So ang next flight namin is nasa Terminal 3. We took a nap with the confidence na malapit lang ang Terminal 3 at hindi kami masyadong mahihimbing. Tinakbo namin yung Terminal 3. Ito yung pinakang malupit na takbong ginawa ko sa buhay ko. Feeling ko naiwan ko yung lungs ko sa Terminal 1. Hindi ko talaga kaya. Kulang na lang. Kargahin ako ni Luke. Only to find out, hindi pala pwedeng takbuhin yun kasi kailangan pala ng tren. So we waited for the train. So ayon sa napagtanungan namin, the train is out of order. Only to find out again na hindi pala yung train ang out of order, yung TV pala. Buti na lang, gracious yung captain. They extended 15 minutes and extended 3 more minutes for us. Kasi according to the count of the passengers, kulang pa ng dalawa. So nagbigay sila ng 15 more minutes and extended 3 more minutes kung sino man yung dalawang yun. Pagpasok namin ng plane, pinagtitinginan kami ng mga pasahero as if we did them wrong. Which is true. Sorry po. So sa flight na to ko pinanood yung Oppenheimer na movie because Singapore to Manchester, United Kingdom will take us 14 hours of travel. And sadly, gising ako sa buong 14 hours na yun. Hindi talaga ako makatulog. But this view entertained me. Seeing this beauty, how can you not praise God? And then we made it to Manchester, United Kingdom. Super freaking cold. Ang nakakatuwa dito, pagdating ng mga passengers, may mga crew na naghihintay, may dala silang signage, ika-guide ka nila kung saan kang terminal at kung saan ka pipila. And yes, nanood ako ng Barbie. Okay lang siya. And this flight from Manchester, United Kingdom to Houston, Texas will take us 9 hours. And I was able to take a nap. And now, the long wait is over. Welcome to United States of America, Texas, USA. The land of the cowboys. And then we called an Uber to pick us up. We'll drop by at Mom's house first here in Houston before we finally head to Austin. They actually invited us to stay for the night, but we didn't. We only took a shower. So as soon as I get off the car, pinagmasdan ko yung paligid at nakakapanibago kasi every house you see will tell you that you are already in the United States of America. And then we welcomed ourselves with a good bowl of soup prepared by Dot, which was really good. They actually wrote a welcome letter for me, which was really sweet. In case daw na mas mauna kami sa kanila. Funny, we all made it at the same time. And then they gave me a quick house tour, which made me feel so welcome. Mom's house is really cool. And look at that, they have a mini bar. Very nice, pero hindi kami dito titira. We live in a different city. And then 2 more hours of trip from Houston to Austin before we call it a day. As we head towards home, I was reminded of God's faithfulness. Nung una, akala ko hindi ako handa. But you know what? Pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat, uupo ka lang. Ihahanda niya ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi niya sa Isaiah 46 verses 4-5, Even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. With whom will you compare me, or count me equal? Or in Tagalog, Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan niyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Isaiah 46 verses 4-5. Isn't that a wonderful news? Na kahit saan tayo mapadpad sa mundo, kapag natatakot tayo, nanghihina o hindi pa natin kayang lumakad, handa siyang kalungin tayo. And that's what happened to me. We're home now. Thank you for watching. Uploading vlogs weekly about my adventure as Nara. And if it's not much, please click like and hit the bell, and you can share and subscribe to my channel. And once again, this is Nara, And I'll see you on my next video. Mwah.